Pinaikling klase ang isa sa mga diskarte ng ilang paaralan para hindi tumagal ang pagtitiis ng mga estudyante nila sa sobrang tindi ng init. Sa ibang paaralan naman, dagdag problema pa ang mga sirang paaralan at kulang na water supply. At nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa gitna ng tirik na araw, naabutan namin ang pagpapalit ng pang-umaga at panghapong klase sa President Corazon C. Aquino High School sa Baseco, Manila. Sa loob ng paaralan, tuloy ang klase sa kabila ng init ng panahon. Nakadagdag pa raw sa init ang katabi nilang mga bubungan ng bahay. Nainitan ba kayo? Ilang electric fan ang sira, kaya sa ilang classroom, kailangan magpaypay o kaya'y mag-rechargeable fan. Dagdag ng pasakit daw sa mga estudyante at guro na 2 buwan na silang walang tubig. Dito sa President Corazon C. Aquino High School sa Baseco, dama ang init sa mga classroom lalo na sa 3rd floor ng kanilang gusali. Kung kaya simula bukas, magpapatupad sila ng mas pinaiksing klase sa lahat ng antas. Mula alas 6 ng umaga hanggang 9:15 ng umaga ang first shift at ang second shift mula 9:30 ng umaga hanggang 12:45 ng tanghali. 30 minutos lang ang bawat subject, pero hindi naman daw kukulangin sa pag-aaral ang mga estudyante. Hindi po ma-short-change ang mga bata pagdating sa learning dahil po pagdating naman po sa hapon, kami rin po ay nag-provide ng kanilang asynchronous schedule kung saan bibigyan po sila ng mga karagdagang aktibidad ng kanilang mga guro. Halimbawa po ay ang kanilang mga learning task, activity sheets na kanilang gagawin sa kanila pong mga tahanan. Sa katabing Senador Benigno S. Aquino Jr. Elementary School, pinag-aaralan na ng principal ang hakbang na dapat gawin. Natiyempuhan naming mahangin kanina, pero may mga araw din daw na mainit sa mga classroom. Ang mga bata tuloy ang face-to-face class. Sinisiguro raw ng paaralan na regular silang nakakainom ng tubig at hindi masyadong naiinitan. Araw-araw ding binabantayan ang init ng panahon. Sa Maynila, binigyan ng layang magdesisyon ang mga principal kung paano ang gagawin sa mga klase sa panahong sobrang init. Pwede tayo mag-online pag sobrang init na talaga. Pero hanggat maaari sana, ang kagustuhan namin dahil bilang isang guro ay mag-face-to-face talaga para syempre iba kasi yung learning ng bata kapag kaharap niya yung guro. Si Aling Rosie, pabor naman daw na tuloy lang ang face-to-face class ng kanyang apo. Basta raw, kaya pa naman ang init. Pag pumasok po kasi siya, kailangan nakaligo po siya. Tapos pinapabaunan ko rin po ng tubig para hindi po siya ma-dehydrate. Pag uwi po niya, nasa loob lang po siya ng bahay. Sa huling tala ng DepEd, nasa halos 1.4 million ang apektadong estudyante dahil sa labis na init ng panahon. Pinakamarami mula sa NCR, Region 6 at Region 1. Halos 4,000 eskwelahan na ang nagpapatupad ng alternative delivery mode of learning. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras.